By means of an order, ano-ano yung parameters, bakit konektado sa malfeasance? Oho. Malfeasance ba, non-feasance o misfeasance? Kailangan mo i-ano yan. Kailangan mo ipaliwanag. Nako. May pumunta, alam mo naman yung mga agawan na, may gumaganyan-ganyan na naman sa akin. Akala mo naman nakakaintindi yung mga yun. So medyo nakakapagtaka nga Kaya to. ako nagpunta rito. Aba, dito, makakapagpaliwanag ako rito. Opo. Correct. Dito, hindi ako pipigilan ni Nelson. Yan nga. Di ba? Dito sa video na to ni Congressman Rodante Marcoleta, diyan sa kanyang programa na Saganang Mamamayan sa Net25, wala na hong mag-i-interrupt na Benny Abante sa kanya. Kasi itong si Benny Abante, pagka itong si Kong Dante, natutumbok na ho niya yung kanyang mga punto de vista, bigla ho siyang sumisingit. Napanood nyo naman ho kanina. Dito sa video na to, talagang mailalatag at maipapaliwanag na ng maayos nitong si Kong Dante kung ano yung mga kamalian na ginawa ng Committee on Good Government and Public Accountability kaninang umaga. Pero bago ho natin panoorin ang talakayan na yan sa Saganang Mamamayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung joint button sa baba para makasali kayo. Ayun na nga mga kababayan, no? Kasi marahil marami na rin ho kayong narinig na alingas-ngas na itong si Congressman Rodante Marcoleta tatakbo ng pagkasenador sa 2025. Tayo hindi pa naman nag-anunsyo itong si Kong Dante. Pero isa ho tayo sa mga kumampanya dito kay Congressman Rodante Marcoleta noong 2022 national election. Kaso ho umatras itong si Kong Dante. Base sa naging sitwasyon noon nitong si Kong Dante sa mga survey, mainit din ho siya sa social media. Mahal din ho siya ng ating mga kababayan sa social media. Mga OFW, talagang mahal na mahal ho yang si Kong Dante. Pero hindi ho natin siya nakitang nakapasok sa Magic 12 nga sa mga senatorial candidate. Pero ito, base sa mga naglabasang survey dyan sa Tangere, nakapasok ho siya. Pero ang gusto ho nating mangyari dito, kahit hindi pa nagdideklara itong si Congressman Rodante Marcoleta, lalo ho natin painitin ang pangalan niya. Sangayon ho ba kayo doon mga kababayan? Kung kayo ho ay may kamag-anak at kilala nyo itong si Congressman Rodante Marcoleta at yung mga kamag-anak nyo ho, hindi pa siya kilala, ipakilala nyo ho yung mama na yan. Kasi yung mga panahon na to, kitang-kita naman ho, majority sa mga politiko na to, mapa-senador, mapa-congressman, o kung ano man ang pwesto niyan sa pamahalaan, hindi ho nila ginagawa yung tama. Majority, di ho natin linalahat ha. Yang si Congressman Rodante Marcoleta, yang si Madam Gloria, yang si VP Sara, at yung ibang kaalyado nitong si Vice President Sara Duterte. Pero ano na lamang ho ang boses nitong mga politiko na to? Majority ho dyan sa House of Representatives, nasa ilalim na ho ng kapangyarihan nitong si Martin Romualdez. Kumbaga, yung karamihan ng mga congressman dyan, talagang enjoy ho sila sa pagkain sa mga tira-tira nitong si Martin Tambaloslos Romualdez. Tayo lungkot na lungkot pagka naiisip ho natin na ganito ho ang kinahinatnan ng ating bansa sa pamumuno nitong si Marcos Jr. Talagang sobrang nalulungkot ho tayo. Kaya kahit hindi pa nagdideklara, pakita ho natin dito sa mama. No, pakita ho natin dito kay Congressman Rodante Marcoleta na maipapanalo ho natin siya sa 2025 senatorial election. Kasi pagka napunta ho yan sa Senado, kung nagagawa ho niya ngayon dyan sa House of Representatives, 10. Sa galing ng mama na yan. Sa tingin ho natin, 100 ang kayang gawin yan na trabaho dyan sa Senado. Tingnan nyo yung mga senador, wala ho tayong nakikitang umaalma sa mga kabalbalang ginagawa ng administrasyon na to. Si Senator Joel Villanueva, nagsalita siya noong panahon na nagkaroon ng malawakang baha nung dumaan yung Bagyong Karina. Asa na ho yung follow-up? Nasaan na ho ba ang investigasyon para dito sa 5,500 flood control? Yung mga distrito ng mga congressman na tumanggap ng pondo ng flood control projects na yan, saan ho nila? Asan ho yung COA audit report? Nasaan ho yung mga istruktura na pinagawa dyan sa mga pera na yan? Sobrang lungkot na lungkot ho tayo ngayong mga panahon na to. Pero magkagayon pa man, wala ho tayong magagawa. Pasalamat na lang ho tayo, merong isang Sara Duterte na handang tayuan ng tama, handang tindigan ng mga kasinungalingan at pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan ngayong mga panahon na to. Siyempre, dito kay Congressman Rodante Marcoleta, no? Hindi ho natin kilala yan.
Di pa ho natin na-meet yan si Kong Dante. Nakita natin siya sa malayuan, pero hindi naman ho niya tayo kilala. Pero tayo lang ho talaga, bilib na bilib sa mama na yan. At talagang dito sa PH Update sa 2025, kung ano ang ginawa natin noong 2022 sa kanya, na pangangampanya dito sa mama na to, yun ho ang gagawin natin sa 2025. Talaga hong makikipagbalagbagan tayo diyan sa mama na yan. At doon sa mga kandidatong i-endorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At di rin ho tayo magtataka kung i-endorso din ho ni Tatay Digong yan si Congressman Rodante Marcoleta. Kaya na nga bago ho natin na pasadahan yaang naging talakayan diyan sa saganang mamamayan sa Net 25. Pasadahan ho muna natin ang mga maiinit na kaganapan sa social media, no? Sino ho ba yung tumayo para tumawag, maisagawa yang hearing na yan in aid of legislation dyan sa House of Representatives? Ang tumayo ho at nag-privilege speech kaugnay dyan sa ano na yan, dyan sa pinag-uusapan ho nila, dyan sa komite nitong si Chua, walang iba ho kung hindi itong si Congressman Roland CRV Valeriano. Siya ho ang tumayo at nag-privilege speech, kaya ho ngayon meron hong panibagong kaguluhan na nangyayari dyan sa House of Representatives. Pero balita ho natin, nagkagulo daw noong biglang dumating si VP Sara. Malamang sa malamang, hindi ho nila inaasahan na dadalo itong si Vice President Sara Duterte. Kasi doon sa dalawang sunod ba na budget deliberation ng OBP, hindi na ho siya sumipot. Akala ho nila dito sa hearing sa Committee on Good Governance, hindi rin ho siya sumipot. Pero sumipot ho siya. Balita natin, meron daw na sermonan kay Tambaluslos kanina. Etong congressman na to, hindi naman sa wala ho pala si Kimbo sa kalingkingan itong congressman na to. Etong si Congressman CRB, ang kanya hong Patek Philip 139,995. I-convert ho natin yan sa peso. Grabe ka naman pala, sir. Hindi pala uubra itong si itong si Madam Stella Kimbo. Ito mga kababayan, ang halaga ho ng relo na yan ni Congressman Valeriano, nagkakalaga ho yan ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,400,000. Bale, 7.4 million ho ang halaga ng relo na yan itong si Congressman Valeriano. Ibang klase, di ba? Pagka congressman ho kayo, mga relo nyo, mga Rolex, mga Patek Philippe, mga ganyan ho. Matindi ho itong mga congressman na to. Tanong lang natin dito sa tumayo na to para mag-privilege speech. Kaugnay dyan sa confidential fund na yan ni VP Sara, dahil hindi ho nila nalitsyon itong si VP Sara dyan sa komite nitong si Saldico. Tanong lang ho natin dito kay Congressman Valeriano, nakasulat ho ba sa SALE nyo yung Patek Philippe na yan? Grabe, ibang klase. Nalulungkot ho tayo dahil itong mga congressman na to, meron ho silang mukhang nahiharap sa kanilang mga constituent na naghihirap. Kasi ganito lang ho kasimple yan. Kung kayo ho, nasa middle class at medyo nakaka-LL kayo sa buhay, nakakaluwang-luwang kayo, sa mga ganitong gathering ng mga congressman, di naman ho kayo dadalo. Halimbawa, nasa middle class kayo, meron kayong matinong trabaho at medyo decente naman ang kita nyo. Sa tingin nyo, ba pupunta kayo pagka merong relief operation, merong assistance program, yung social amelioration na programa nitong mga na to, yung nag-e-epal sila sa mga AKAP, sa mga AX, di ba? Yung mga distribution ba? Di ba? Kung yung mga nasa middle class, hindi naman ho sila magpupunta dyan. Yung mga merong regular na trabaho at kumikinta ng medyo marangal naman. Di ba? Karamihan ho nang nagpupunta sa mga ganyang klaseng distribution ng mga congressman na to sa pamamahagi ng ayuda sa ating mga kababayan. Majority ho sa mga yan mahihirap. Ganyan ho kakakapal ang pagmumuka nitong mga politiko na to. Naaatim ho nilang magsuot ng relo na po 7.4 million
ang kaharap ho nila mga mahihirap at gutom na mga kababayan natin. Tingnan nyo naman kung gaano kaluloko tong mga congressman na to. Eto, base lang ho to sa larawan at sa presyong nakapost dito sa For the Motherland vlog nitong si Ma'am Sas Rogando Sasot. Kasi kung dadatnan nyo sa isang event o sa isang pagtitipon o kung ano man ang tawag dyan sa disbursement ng ano na yan, ng mga pondo, kung ano man tawag nyo dyan, pamimigay, pag-aayuda, distribution, wala ko tayong pakialam. Majority dadatnan nyo dyan, mahihirap. Walang pera, walang makain, kaya nandyan nga sila para manghingi ng ayuda. Tapos yung congressman nyo papasok, umuusok ang entrada. Nakapatek Philip na nagkakahalaga ng 7.4 million. Ang kakapal naman ng mukha nyo. Di ba meron nung Republic Act na nag-uuto sa mga government employees, sa mga public servant na dapat mamuhay ng kumbaga hindi sobrang luxurious. Diba? Hindi sobrang garbo. Pero sa tingin ho natin, pang-araw-araw lang yan itong si Congressman Roland Valeriano. Huwag ka mag-alala, sir. Hindi mo na kailangan magbura. Maglalabasan ho lahat ng kabulukan nyo sa social media. Approve ba? Approve. Palakpakan natin si Congressman Valeriano na merong Patek Philip na nagkakahalaga na 7.4 million. Base lang ho yan sa exchange rate na nakita natin dito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama naman ang bilang ko. 6 digit, 7.4 million. Ganyan ho sila katitindi dyan sa House of Representatives. Wala ho tayong pakialam kahit pera mo pa pinambili dyan. Wala ho tayong pakialam. Hindi ho yun ang punto dito. Ang punto dito, kung talagang public servant kayo, dadatnan nyo mahihirap, ba't ka magsusuot ng 7.4 million na relo? Para saan? Para pagsasampalin mo sila sa kanilang kahirapan, ganon? Para mapakita mo na heto na ang katas ng aking paghihirap. Nakanantok ko, nakakahiya kayo. Yikes! Ito, ayang nakikita nyo hong yan, kung hindi nyo ho nakikilala, yan ho si Madam Estela Kimbo. Kahit ho tayo nagulat dyan sa post na yan, nitong si Sir Jason sa. Yan ho si Madam Estela. Nakita nyo ho ba yung transformation? Kumbaga, dito ho natin ipapakita, siguro itong si Valeriano, yung pagmumuka, ganyan ho talaga mukha ng mama na yan, panigurado. Wala akong nabago dyan. Wala akong nabago dyan sa pagmumuka na yan. Sa damit lang at sarilo. No? Sa damit at sarilo, doon lang ho nabago. Pero sa pagmumuka, parang di ho tayo naniniwala. Itong si Valeriano, mukhang kontrabida sa pelikula, tignan nyo naman. At ito namang si Kimbo, di ko mawari kung teenager ka pa ba dyan, madam? Ganda ng tawa mo Parang, ang dating parang instant noodles pa lang pagkain nyo dito. Hindi naman siya minamalit natin yung mga kababayan natin. Kumakain din naman ako ng instant noodles. Favorite nga natin yun Gusto ko yung with calamansi. Yun ang favorite ho natin mga kababayan. Dito ho. Sa kahaba-haba ho ng nangyaring pag-uusap kaninang umaga. Ito lang ho yung kumbaga pinaka-natuwa tayo. Yang larawan na yan, yung naging kamayan na yan ni Congressman Rodante Marcoleta at nitong si Vice President Sara Duterte. Kumbaga parang napaisip tayo, sabi ko sa sarili ko na meron pang pag-asa ang Pilipinas. Habang merong Dante Marcoleta, ibig sabihin di naman silang magliligtas at maghahahon sa kahirapan ng sambayan ng Pilipino. Ibig sabihin, hindi pa ho linamon ng sistema lahat ng politiko sa Pilipinas. Yun lang ho ibig sabihin natin doon. Kumbaga, meron pa hong tumatayo para sa tama. Yun ang naramdaman natin. Hindi naman ibig sabihin, andyan si Kong Dante, wala, reset button na matatapos lahat ng problema natin. Hindi ho. Ang sinasabi natin dito, meron pang pag-asa. Habang meron ho kasi kahit isang tumatayo para sa tama, meron nung pag-asa ang sambayan ng Pilipino. Pakinggan ho natin itong si Congressman Rodante Marcoleta. Isang komite, parang Si parang Sir Jen. ang counterpart na to sa Senado, yung Blue Ribbon Committee. Tama ba, Kong? Yung good yan, opo. At doon po, inimbitahan nila kanina ang pangalawang Pangulo. Nandun naman po ang pangalawang Pangulo, VP Inday Sara, pero ang nangyari, mukhang, dapat ba mag-oath, Kong, yung mga nandun, at mukhang hindi ata nag-oath si VP Inday. Ano ba nangyari kanina, Kong? Kasi traditionally, kapag ka ikaw ay inimbita as a resource person, Okay. siguro nakikita niya yung maraming mga
nakitang mga irregularities. Opo. Unang-una, gumagawa ba kami talaga ng batas nung pinatawag siya? Aha. Ang pinag-uusapan kasi is budget briefing. At ngayon, plenary debates na. Opo. Nang dahil lamang sa isang privilege speech nung isa sa aming mga kasama, Opo, oho. yun ay kaagad na nirefer. Abangan nyo ho bukas yung pag-usapan ho natin ang privilege speech nitong isa pang bakulaw na to. Itong bakulaw na to. Pag-usapan ho natin yung privilege speech niya bukas. Wag na ho ngayon, medyo magpapahinga na ho tayo pagkatapos itong video na to. Sa Committee on Rules. So tama, una ko nga, tama po ba? Kasi may nag-privilege speech. Kung di ko nakakamali, Congressman Roland Valeriano po yan, Kong, Maynila, ang nag-privilege speech. Yun nga daw, si Kong Valeriano ay nagsalita. Tuloy natin. Investigation po ba yun? Sinabi in nila- aid of legislation? Sinabi nila, investigation in aid of legislation. Okay. Ngayon, dahil nahuli ako, sabi ko, teka muna, Mr. Chair, pwede po ba akong magtanong? Opo. Dito po kasi sa tuntunin ng ating committee, sabi kong ganyan, sa section 2, sinasabi, bago tayo magsimula, dapat merong preliminary determination na itong pinag-uusapan natin, Oho. ito nga yung privilege speech, ay principally and directly related to misfeasance, non-feasance, and malfeasance. Okay, opo. Kasagot-sagot nung chairman. Chairman ng komite, oho. Sabi ko, kasi kung ang naririnig ko nga ito, pinag-uusapan nyo naman confidential fund at saka yung intelligence fund. Oo. Hindi ka ako nabanggit sa privilege speech ka ako ito. Binubulungan siya ng mga Opo, nung staff nasa tabi, niya doon. opo. Marami na siyang staff na abogado rin eh. Opo. Your Honor, sabi niya, hindi lang naman kaya ganun. Basta sinabi niya, anything that is in connection with public interest. Yung confidential fund and intelligence funds are matters of public interest. Aha. Nandun na ako, Mr. Chair. So, did you make a prior and preliminary determination na yung pag-uusapan natin na intelligence fund at saka confidential fund ay directly and principally Opo. related to malfeasance? Misfeasance, Nasaan ka ako yung order mo? Oho. Nakalagay dito sa Section 4 at saka Section 5, gagawa ka ng order delimiting the investigation. Parang pre-trial order ito, kumbaga sa korte, sabi ko. Tama nga naman. Nasaan yung pinirmahan mong order? Kasi kanya wala ka rito. Basta't sinabi namin, merong jurisdiction. Hindi nga ganun na nakalagay, there should be a preliminary determination. Pagkatapos, i-set out mo, by means of an order, ano-ano yung parameters, bakit konektado sa malfeasance? Malfeasance ba, non-feasance o misfeasance? Kailangan mong yan. Kailangan mong ipaliwanag. Nako. May pumunta. Alam mo naman yung mga agawan na, may gumaganyan-ganyan na naman sa akin. Akala mo naman nakakaintindi yung mga yun. Sino yung gumaganon-ganon? Di ba si Atras Abante? Wala naman, di naman ho, abogado yung mga yun. Dinadaan lang ho nila sa yung delivery. Dinadaan ho nila sa delivery ng pagsasalita nila. Yung tipong kapani-paniwala pagka nagsalita sila. Si Atras Abante, si Karapali Luwalhati. Itong si Stephen Paduano, yan. Wala naman hong laman yung mga pinagsasabi nila. Hindi naman ho sila mga abogado. Yun nga ang isang abogadong kilala natin bilang abogado, di nga nagsasalita. Sila daldal ng daldal. Yung isa, alam mo naman yun. Huwag naman natin banggitin. Then ako naman, niniwala, mga kaibigan mo naman yung mga yan. Pero doon sa punto ko, ako naging ito sa bagay. Sa kasamang palad, kaibigan ko nga. Yun na nga po ko, mga kaibigan nyo. Kaya huwag natin banggitin, baka magdamdam pa. Baka naman nag-usap-usap sila kung kasi dito nabigla ang marami. Dati pala kayong vice chair ng committee ito, kanina lang namin nalaman na hindi na pala kayo vice chair at hindi na rin pala kayo miyembro ng naturang komite. Paano kasi, nung ako'y nagpahayag na, tinatanong ko yung COA, sabi ko, Mr. Chair, I will take advantage of the presence
of the Representatives from COA. Opo, opo. So oo. tinatanong ko, alin-alin po bang opisina Yan, opo. ang nabibigyan ng confidential or intelligence funds? Opo, oo. Makikita mo yung pagsagot nila, parang alumpihit pang sumagot parang bang hindi nila alam. Ang dami nila ano po, LGU po? Sino nga sa LGU? Ayun. Hindi ba yung mga opisina ng mayor? Hindi naman po. Oo nga, alin-aling opisina ng mayor. Sa dami ng mayor natin dito sa bansang ito, at saka mga gobernador, GOCCs, Office of the President, yung kapulisan, even the armed forces of the and then the intelligence agencies of this country are recipients of intelligence and confidential funds. Sino-sino, bigyan mo ko ng ballpark figure. Pati ballpark figure. O sabihin mo na lang, marami, medyo marami, o maraming-marami. Si Madam Coa ho, sa tingin ho natin, nasa kamay na rin ho siya nitong si Tambaluslos. Yung lagi nilang iniimbitahan yung nakasalamin. Sa tingin natin, nasa kamay na rin ho yun ng House of Representatives. Hindi pa niya masabi yun Wala siyang Because ano man ang sagutin niya doon, sasabi, marami pala medyo marami pala Opo. Ipatawag nating lahat, hindi lang ang opisina ng Vice President. Lahat para may confidential fund sa Kung intelligence ang fund. ginagawa natin, kung totoong gumagawa tayo ng panukalang batas, para mas magandang magawa natin, patawag mo yung marami. Pang lahat. Opo. Hindi itong in-isolate mo lang na isa. Yun ang punto ko Opo. Because I will later move, sabi ko. Doon ako inano na, Ayun. you cannot do that because you are no longer a member. Hindi kayo pwede mag-motion. O isipin mo. Oho. Gusto ko para wag lang umahahaba lang Tsaka Opo. magkakasamaan lang na loob Gusto ko sana sabihin, paano niyo ako tinanggal? Sino po nagtanggal sa akin? Hindi niyo man lang ako kinausap. Oo nga. Oo. Di ba? Grabe Not naman even yan. a modicum of respect was accorded to this representation in replacing me as vice chair of this committee. Grabe, napakababoy ho ng ibang mga congressman dyan. Pero kahit na tinanggal ka, Kong Dante, sa lahat ng nakaupo doon sa committee na yon, ikaw lang ang senatorial material kung tawagin. Palakpakan mo natin si Kong Dante. Oh. Diba? Sa lahat ho ng nakaupo doon sa committee na yon, na congressman hindi ko kasama si BP. Si BP pang presidente yun Sa lahat ng nakaupo na congressman doon, si Congressman Rodante Marcoleta lang ang senatorial material kung tawagin. Tuloy. At ngayon pala, gusto niyong mangyari, pagka pala inalis ako as vice chair, Opo. automatic pala ako, Hindi na naalis rin- din ako ng hindi member. na kayo miyembro ng komite. Paano nangyari yon, Oho. Nelson? Oo nga. When Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo was removed from her office, she was still Deputy Speaker. Nawala lang yung Senior Pagiging Deputy. senior deputy speaker. Opo. O di sana, Oho. nung tinanggal siya as Senior Deputy Speaker, natanggal na rin siya pagiging Deputy Speaker. Oo nga, hindi na sila. Ano dito? Oho. Nasaan ang logic dito? Pero hindi masakit ang loob ko dyan, Opo, opo. Sinasabi ko lang para maintindihan ng kababayan natin kung anong nangyayari sa amin ngayon. Ayun. Di ba? So ito'y tradisyon pala Kailangan ko. maging bukas sa kaalaman nila. Tradisyon yun na parang hindi na rin pala ginagalang ngayon ng Kongreso, ng Kamara. ng ano. Yung tradisyon ninyo na dapat kapag ka may aalisin, at sasabihan man lamang siguro yung mga miyembro. Di ba? Alam mo, hindi lang tradisyon yun, kagandahang asal yun. Well, tama kayo, no? Respeto na lang sa kapwa. Oo. Huwag na Wala na ho silang ganon dyan sa House of Representatives. Yung pagrespeto, wala na ho sila. Wala na ho silang ganon dyan sa House of Representatives. Yung mga namumuno, nating, honorable tao. yung tradisyon kasi medyo malalim pa yun Opo, opo. Ang pinag-uusapan is a customary, a modicum of respect. Oho. Dahil magkakasama tayo. Kultura Kasama Pilipino ako yan sa majority. Oho. Paano ba yung i-text mo ako? Kong, pasensya na merong may kursonada sa position mo. Opo. Ibigay ko muna sa kanya. Pero member ka pa rin. Halimbawa ganon. Kasi, member ako nun Opo. Yung pagiging vice chair, pribilehyo lang yon. Inalis mo akong, pwede mo akong alisin na vice chair. Pero member ako Saan mo ka ako ibinatay na tuntunin? Wala silang may pakitang tuntunin Opo. Basta okay lang papayag ako kako. Na kapag ka inalis mo ako bilang vice chair, naaalis na rin ako bilang member, ipakita mo lang sa akin ang tuntunin. Okay na ako. Oho. Mukhang namroblema Diba? si Kong Joel Chua kasi first term congressman ito .
Ay, wala naman akong problema sa kanila. Kung sagutin nila o hindi lang sagutin, wala akong problema dyan. Nako. Pero ang nakalimutan ko lang, dahil sa pagmamadali ko kasi, Jen, Opo. una, anong pangalan nung congressman na nag-deliver ng privilege? Congressman na Roland Bariliano po, ng Maynila. Opo. Ang mali doon, yun ba ay nayo pa ito? Hindi. Parang third termer na bata o second termer na congressman ng Maynila. Oh, sa makatwid, marami nagkamali doon eh. Siya at saka kung sino man yung deputy, kung sino man yung speaker nung panahon na siya nag-deliver, Opo. pati yung isang batalyon na kasangkot sa opisina Opo. ng majority leader. Aha. Kasi ang majority leader ang bastonero. Tama po. Plenary ito eh. Lahat ng kanyang deputy majority leader, assistant deputy majority leader, hindi naman lang nila naisip na kapag ka ang isang panukalang batas, yung bill, ito yung panukalang Opo, batas, panukalang yung batas. budget. Oho. Kapag ka dinideliberate ang isang bill, Okay. kabawal-bawalan na may tatayo sa plenaryo at magdi-deliver ng privilege speech on the same subject matter. Bawal pala Tradisyon yun. yan, Bawal tradisyon. yun. Hindi lang kami, maski sa Senado, magtanong ka. Kilala mo naman si... Tama. Kung Francis Tolentino, Sentol, opo. Tanungin mo si Tol. Ayun. Tanungin mo si Robin Padilla, baka alam niya. Kay Sentol na lang po, okay na tayo. Tanungin mo kay Senator Jinggoy, baka hindi niya alam. So, ganun pala ang practice, Kong. Oo, nakalimutan ko. Opo. Kasi nga, medyo hindi pa ako kumakain kanina eh. Opo. Yan, sige. Siyempre, patawarin na nila ako. Ang dami ko rin na mga... Nakalimutan niyo yung notes niyo. Pumunta ako sa kuryente, nagmamadali, ang lakas pa ng ulan. Yung note ko, hindi ko dala. Kasi kung binubulsa ko rito, ang ginawa ko, wala na. So, akala ko tapos na ako. Yung minota ko, na nandun sa pangatlong bahagi, hindi ko na naalala. Ayun. Ngayon, hindi pwedeng mag-deliver siya. Bawal yun. Dapat pala pinigil siya nung kung sino man nakatayo sa O, ang oras na tanong, yun. bakit hindi pinigil ng presiding Di officer? presiding officer. Okay. Opo. O, wag na yun kasi deputy speaker yun eh. Opo. Bakit hindi pinigil ng majority leader? Okay, nakalimutan ng majority leader. Si Manix. Paano yung nandun ng mga batalyon niyan generals? Yung mga bastonero niya Yung nakalimutan. bastonero, deputy majority, meron pang assistant. Mayroon pa mga Kasi SDML. alam ko yun, nung ako naging senior deputy rin ako, SDML, may mga 15 mga tauhan ako doon. Opo. Wala man lang bang nagsabi sa kanila, Your Honor, hindi ka pwedeng mag-deliver. Bawal yan. Bakit wala? Ito pa yung mali. Opo. Okay? Pagkatapos niya mag-deliver ng privilege speech, ni-repair sa rules. Ay, ni-repair ka agad. So, Hindi pa rin napansin ng rules ni repair. Sabi hindi rin tama yun. Wag na natin sabihin na lang natin na itala na lang natin sa journal, Opo. pero wag niyo nang i-repair sa amin. Magkakamali tayo may diyan. privilege speech na lang. Halimbawa. Ito na naman ang susunod na mali. Oo. Din-repair sa rules. Ang rules, ni-repair sa good government. Okay. Tama po. Kaya napunta nga kayo na sa hearing. Mali yun eh. Ang dapat na ginawa, wag na nung i-repair sa amin, diretso niya sa appropriation committee kasi ang pinag-uusapan is the budget. Budget. Dapat na may hawak. Yan. Oh, Ayan ang naiintindihan napakaraming natin. mali Tama. ngayon. Yun ang tama. Oho. Yung pagkakatanggal sa akin, wag niyo na isama sa mali. Pabayaan na natin Okay sila. na, okay na sa inyo, Okay ano? na ako doon. Oho. Kasi nakatikim na ako ng kape. Oo nga naman. So Oo. medyo nakakapagtaka nga. Kaya ito. ako nagpunta rito. Dito, makakapagpaliwanag ako rito. Opo. Correct. Dito, Yun. hindi ako pipigilan ni Nelson. Di ba? Hindi hindi sisingit si Atrasabante. Hindi maghaharian, hindi magjo-Diyos-Diyosan yang si Atrasabante. hindi magpapabida yang si Careps Paduano. Tama lang yan, Comandante. Approve, ika nga. Oho. Ikaw naman, pwede mo rin akong buyuin, di ba? Hindi mo pero mamaya ko pag-usapan na natin yung laman ng mga salita kasi Ano siya presentation, yung 2025 budget. ayun, opo. Oho. Pagkatapos, nang sabi niya, kasi meron siyang statement, may prepared statement, binasa Opo. niya. So recorded yun. Pinapaliwanag niya na makikipag-communicate po ako sa COA sapagkat subjected ito sa notice of disallowance. Opo. Totoo naman Notice of yun. disallowance pala, tama po. Notice pa lang, kasi meron siyang 6 months para sagutin yun.
Pagkatapos, in relation to 2025, sabi niya, I will forgo my opportunity to defend the 2025 budget of the OBP by way of question and answer and instead leave it to the discretion of the House of Representatives to decide on such a proposal as presented. Oho. Eh sabi ko kanina, ayaw pa po ba niyo yung sagot na yun? Magalang naman niya sinabi. Nasaan yung offensive part doon? Kayo na pong bahala. Ang ibig niya sabihin doon, kung gusto po niyong lagyan ako ng zero budget, nasa inyo po yun eh. Oho. Oho. I am leaving it to the House of Representatives to decide. Ano yung problema nila doon? Sapagkat nasa inyo nga naman ang power of the Bakit purse. kailangan pa niyang ipaliwanag? Oho. Hindi ba? Ang sinasabi, ipaliwanag. Sasagot pa lang po ako sa COA eh. Kasi po katakot-takot na opisina ang meron ding intelligence funds at saka confidential funds. Ang nakikita ko po rito, hihiyain nyo lang ako eh. Ako lang po ang ginigit-git nyo ng ganito. Kamukha nito ngayon, nagtatalo tayo ngayon. Ba't Office of the President lang pinatawag nyo? Wala po bang notice of disallowance sa mga OGCs? Napakarami. Sa mga opisina ng mayor, gobernador, AFP at saka yung PNP and such other offices of government connected with intelligence gathering and blah blah blah. Sabi na nga, no, meron din po eh. Ayaw niya lang sabihin kung gaano karami. Ayan. At saka ang sinabi ng COA representative kanina, ang nakahawak lang pala nilang dokumento ay yung dokumento ng office ng tanggapan ng Pangalawang Kaya Pangulo. nga, bakit hindi nila in-anticipate na po pwede rin naman tanungin ilan-ilan pang mga opisina ang merong ganitong klaseng pondo na inisyuhan nyo ng notice of disallowance? Kaya makita mo, sa dami po ninyo, yan, wala man lang makakapagsabi kahit na ballpark figure sapagkat nakatuon lamang sila sa opisina ng Vice President. Ngayon, dadako tayo doon. Bakit po nagkaganon? Eh dati naman hindi po kayo nagtatanong o gawa-gawa na lang o sinadya po ninyo ngayon. Sapagkat kung tutuusin, parang may immunity eh. Dahil nga doon sa tradisyon eh. Wala naman tinatanong noon eh. Maliban lang ngayon. Ngayon lang kayo naglulundag, yung sinasabi nga natin. Nagdadadamba kayo, halos nag-aagawan kayo na kayo ang mauna. Ayaw daw po nila ng mga naglulundag. Yun nga eh. Nag-uunahan sila sa pagkagat kay Vice President Sara Duterte. Totoo yung sinabi na yun ni Kong Dan. Sige, naggigit-gitan kayo. Gigil na gigil kayo. Na magtanong. Di ba? Correct. Pero kasi naman, Kong, sa ibang mga Vice President, kayo na pinalutang din po, wala kayo. Kasi naman daw parang kagandahang loob na lang nung nakaraan na binigyan ng confidential fund ang tanggapan ng Pangalawang Pangulo. Pero sa mga nauna naman daw, ang Pangalawang Pangulo, wala naman daw talaga yan eh. Di ba? Ayun ang problema natin eh. Binigyan ninyo eh. Nagkataon na ang pagtitiwala sa dalawang pinakamataas na posisyon sa ating pamahalaan ay nire-represent ng Office of the Vice President and Office of the President. Kung sa hudikatura naman ang pinag-uusapan, nandyan ang Supreme Court, nandyan ang Court of Appeals, nandyan yung Court of Tax Appeals, ang Digang Bayan, andyan yung mga courts of first instance, ito yung RTCs, at saka yung MTC. Lahat na mga nito eh. Hindi naman pinagtatatanong yan eh. Ayun na nga mga kababayan, dito natin tatapusin ang ating reaction video. Abangan nyo ho ang part 2 ng video na to. Naku po, matindi yung mga pag-uusapan natin bukas. Next video mga kababayan, matindi-tindi yung pag-uusapan natin. Maraming salamat. Kung hindi nyo po napanood itong video na to, i-click nyo lang. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.